Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy ngayong Quarter 2, Week 4, Day 4 na tayo at ito ang ating huling aralin ngayong Week 4. Letrang N. Ngayon, pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Ano ang nakikita ninyo? Sa unang larawan, ano ang napapansin ninyo? Yan, tuyot na tuyot. Napansin nyo ba? Ibig sabihin ng tuyot, hindi nababasa yung lupa. Nagda-dry na siya kasi walang tubig, no? Dito naman, baha. Naparami naman ang tubig. Ang tawag sa magkaibang lagay ng panahon na ito ay El Niño at La Niña. Kapag sinabi nating El Niño, ito yun, tagtuyot. Matagal na nawawala ng ulan, kaya natutuyo ang lupa. So, naapektuhan ito ng ang mga halaman, namamatay sila kasi walang patubig. Ito naman, La Niña. Ito yung sobra-sobrang pag-ulan. No? Walang bagyo pero ulan ng ulan. So, hindi rin ito maganda kasi nakakasira rin ito sa halaman. Dahil babahain ang mga halaman, matutumba sila. Masisira. Basahin nyo nga, El Niño, La Niña. O, uulitin ko, pag sinabing El Niño, tagtuyot. No? Walang ulan. Pag sinabi namang La Niña, ito naman yung kabaligtaran niya. Ulan ng ulan. So, anong letra ang parehong makikita sa salitang El Niño at La Niña? O, ito ang letrang Enye. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang letrang Enye. Ang tunog nito, ang tamang pagsulat nito, at ang pagbasa ng mga salitang may titik na ito. Bigkasin natin yung rap. Okay? So, hindi ako masyadong magaling dito, ha? So, yo, yes, yes, yo. Yo, yes, yes, yo. Itong batang si Ninyon, anak ng Donya, mabait at masunurin sa kanyang ina. Nagmamano at tumutulong sa iba, kaya't si Ninyo ay mahal nila. Okay? Yan. So, maaari nyo na lang ulitin kung gusto nyo pang ulitin yung rap. Okay? So, ngayon mga bata, ang batang ito ay si Ninyo. O, bagkasin nyo nga ulit, Ninyo. Ang basa natin dito ay nyo. Ang tunog ng enye ay ny. Ny. Ito naman si Ninya. Ninya. Ito naman, Donya. Donya. Ito, ang tawag dito ay piñata. Ito yung ginagamit ng mga Meksikano kapag may mga party, no? Kung sa atin palayok yung binabasag, sa Mexico, piñata. Ito naman, Sergio Osmeña. Ang nasa 50 pesos ay si Sergio Osmeña. Malacanang. Ito yung bahay dito na makikita. Ito yung Malacanang. Dito namamalagi ang presidente. El Niño. O, ganyan na nangyayari pag El Niño. Nagbibitak-bitak yung mga lupa kasi walang tubig, tas natutuyo ang mga halaman. Ito naman, La Niña. O, walang tigil na pag-ulan kahit wala namang bagyo. Las Piñas. Las Piñas. Ito ay isang lugar sa Metro Manila. Parañaque. Parañaque. Ito din ay isang lugar sa Metro Manila. Ang enye ay galing sa Spanish alphabet, kaya karamihan sa mga salitang Filipino na naglalaman ng letrang ito ay mga pangalang pantangi or proper noun. Ibig sabihin mga tiyak na pangalan. Kung hindi man ang mga salita ay isinusulat gamit ang ny sa halip na enye. Halimbawa, pinya. O, isusulat ito ng, ayan o, pinya. Pwede siyang isulat ng pinya. Senyora. Pwede itong isulat ng senyora. O, ipakita kung paano ihugis ang bibig upang tamang bigkasin ang enye. O, hilingin sa mga mag-aaralang sumusunod. O, ito. Ny, ny, ny. O, ganito yun ha. Ny, ny, ny. O, ito ay larawan ng Santo Niño. Nakakita na ba kayo nito? O, sa mga Katoliko, madalas nakakakita nito. Santo Niño. Siya ay kilala ng mga Katoliko bilang ang Batang Jesus. O, paano ba ang tamang pagsulat ng enye? O, kadalasan ang enye ay makikita sa gitnang bahagi ng mga salita.
Basahin natin muli ang mga salitang may tunog na ny. Ninyo. Kayo nga. Ninya. Ulitin nyo nga. Donya. Piñata. Basahin natin ang mga pantig na may enye. Ipalakpak natin ang bilang ng mga pantig sa salita. Ninyo, ilang pantig? 2. Ninya, ilang pantig? 2. Ordonyes. Ordonyes, ilang pantig? 3. Sunyiga. Sunyiga, ilang pantig? 3. Kung tatanungin nyo kung ano yung Ordonyes at Sunyiga, ito ay mga apelido. Okay, mga apelido yan. Kaya ito ay mga tiyak na pangalan o proper nouns. Upang mabasa ang isang salita, kailangan ninyong tukuyin ang tunog ng bawat letra mula kaliwa papunta sa kanan at pagsamahin ang mga tunog upang mabuo ang salita. Basahin ang pangungusap at pagkatapos ay sagutan ang tanong. Si Ninyo at Ninya ay magkapatid. Sino ang magkapatid? Si Ninyo at Ninya. May imahe ng Santo Niño sa bahay ng magkapatid. May imahe ng Santo Niño sa bahay ng magkapatid. Ano ang makikita sa bahay ng magkapatid? So ito ay imahe ng Santo Niño. Si Ninya ang paborito kong kaibigan. Si Ninya ang paborito kong kaibigan. Sino ang paborito kong kaibigan? Si Ninya. Ang natutunan nyo ngayong araw ay ang letrang enye. Yan. Ang tunog ng letrang enye ay ny. Ny. Okay? Para yan ganito. Ny. Okay? Ayan. Pero tanggalin na natin yung e. Ny. Ny. Yan. Ny. O, ganito isulat ang letrang enye. Malaki. Ayan. Wala lang tayong guhit, ha. At ito yung maliit. So, lalagyan lang na, parang letter N lang. Letter N naman talaga. Tapos, lalagyan nyo lang ng ganito sa taas. N yan na yun. Okay? So, at ang mga salitang may N ay ninya, ninyo, piñata, osmeña, Parañaque, El Niño, La Niña, ano pa, Las Piñas. So, marami pang iba na may mga N. Ilan sa mga ito ay pangalan. Halimbawa ng mga pangalan na may enye, Niño, Niña, Las Piñas, Parañaque. O halos lahat ng enye, ng may enye ay mga tiyak na pangalan. Ibig sabihin siguradong matutukoy mo yung tiyak na pangalan nito. Now, isulat sa patlang ang letrang enye at sagutan ang tanong sa ibaba. Si Niña at Niño, so isulat natin, Niña. Yeah, pasensya na kayo mga bata, ha. Mahirap kasi magsulat dito sa computer. O, si Niña at si Niño ay nasa paaralan. Sino ang nasa paaralan? Si Niña at Niño. Ang mga palaro ngayon sa paaralan, katulad ng piñata. O, may mga palaro ngayon sa paaralan katulad ng piñata. Anong klase ng palaro ang binanggit sa pangungusap? So, ito ay piñata. Sasali si Niño at Niña sa piñata. So, Niño, ayan. Medyo nahihirapan si teacher, no? Mahirap magsuot sa screen. Nagamit ang mouse. Okay, yan. Si Niño at Niña, sasali si Niño at si Niña sa piñata. Sino ang magkapatid na sasali sa piñata? Si Niño at Niña. Yan, hanggang sa muli mga bata, naway may mga natutunan kayong mga bagong salita. Abangan ang ating susunod na talakayan. Paalam!